Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinaka-latest na galaw na XRP laban kay USDT base sa kanyang daily chart time frame dito. Yan, may breakout na ba si XRP o baka naman fake out lamang ito? Yan, kasi nakikita natin dito is nag-breakout na siya sa ating pattern dito, ilang araw na po ang nakakalipas. Sa mga bago pa lamang po sa trading, ang technical analysis ay isa po itong paraan ng pagtingin or pag-analyze sa chart gamit ang iba't ibang indicators para mas maunawaan natin kung saan posibleng tumungo or papunta ang presyo ng isang asset. Kaya sa video na ito ay himay-himayin po natin ang bawat detalye para malaman natin kung si XRP ba ay paakyat na o delikado pa ring bumaba. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kasalukuyang presyo ni XRP at saan kaya ito papunta. Sa ngayon is nakikita natin dito na ang presyo ni XRP ay nasa 2.2238. Yan, nagbabago po siya. Kaya sabihin na lamang natin na nasa 2.22. Yan ang kasalukuyang trading price ni XRP kontra kay USDT. Kung titingnan po natin ang daily chart time frame ni XRP ay meron po tayong nabuo rito na isang descending wedge pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At mapapansin po natin dito na ilang araw na po ang nakalipas ay nakalabas na pataas ang presyo mula sa pattern na ito. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang descending wedge pattern ay isa po itong bullish pattern. Ibig sabihin ay mas malaki po ang posibilidad na tataas ang presyo kapag nakalabas na ito sa itaas ng wedge. At base po sa data natin ngayon ay nakalabas na nga si XRP sa itaas nito. Kaya may posibilidad po na magtutuloy-tuloy ang kanyang pagtaas. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang support at resistance ni XRP. Ang support po ay ang presyo kung saan madalas huminto ang pagbaba ng asset. Samantalang ang resistance naman ay ang presyo kung saan nahihirapan umakyat ang asset. Yan yung mga horizontal lines po natin dito is ang mga support at resistance po natin yan. Yung color coding natin is lahat ng mga kulay green dito ay resistance, lahat naman ng mga kulay red ay support. Sa ngayon, ang current support po ni XRP ay nakapwesto sa presyong 2.15. Ibig sabihin ay kung bumaba man ang presyo, malamang ay dito muna siya tatama. Ayan. Kapag hindi po nito kinaya, ang susunod na support natin ay nakaabang sa 2.08. Samantala, ang current resistance naman natin ay nakapwesto sa 2.31. Kapag nalampasan ito ni XRP, ang susunod po niyang haharapin na resistance ay nakabang naman sa presyong 2.36. Kaya mga crypto, 2.15 at saka 2.31 ang immediate zones na dapat po nating bantayan. Kapag nabasag po ang resistance sa 2.31, malaki ang chance na magpapatuloy ang pagtaas. Ayan. Ano naman po ang sinasabi ng ating mga indicators dito? Umpisahan po natin sa ating Hal-Sweet indicator at saka QQE mode indicator dito. Isa po sa mga importanteng indicators ay ang ating Hal-Sweet indicator dito. Kung saan ay yan po yung nakikita natin sa ating chart, yan, background ng ating candlestick chart. At ayan, nakikita po natin dito na color green na po ito at kung pagmamasdan natin mabuti ay lumalaki po ang size nito. Ibig pong sabihin ay malakas na ang bullish momentum o ang pwersang nagtutulak sa presyo nito pataas. Kasama rin po sa analysis natin dito ay ang QQE mode indicator. Ang kanyang secondary QQE trend line ay nasa may value po na 4. Ang kanyang RSI ay 7. Ang kanyang QQE signal ay 7. Yan, lahat ng ito ay nagpapakita po ng positibong galaw. Kapag ang indicators po ay consistent na tumataas, isa po itong senyales na bullish ang market o mas nangingibabaw ang mga buyers kaysa sa sellers. Yan. Dito naman po tayo sa Chaiken Money Flow or CMF.
Ayan, tanggalin lang natin yung ating QQE mode indicator. Ayan, palitan natin ng CMF. Yan, ang Chaikin Money Flow ay nasa value na 0.01. Kahit maliit, positibo pa rin ito. Ibig sabihin ay may konting pondo na pumapasok po sa market na XRP. Hindi ito malakas na signal pero mas mainam ito kaysa sa negative. Yan, sa CCI naman po tayo, or Commodity Commodity Channel Index. Ayan. Ang CCI o Commodity Channel Index ay nasa value na 69.41 habang ang kanyang CCI Base Moving Average ay nasa 19.36. Kapag ang CCI ay nasa 50 pataas, positibong sinyalis ito na meron pong upward pressure. Ayan. Sa mga EMAs naman po tayo, Exponential Moving Averages. Ayan. Tingnan naman natin kung ayan, nakikita natin dito is yung tatlo na mga EMAs natin. Yung kulay blue is yan po yung 20, yung kulay orange ayan po yung 50, at yung kulay green dito is yan po yung 200. Ayan. At ang presyo ngayon na nasa 2.22 ay mas mataas po. Nakikita natin na mas mataas ito sa lahat ng mga EMA levels natin na nabanggit natin dito. Ayan, or nasa ibabaw ng mga EMAs na moving averages natin. Kaya isa rin itong positibong signal na baka nagsisimula na po ang short-term uptrend. Ayan. Dito naman po tayo sa RSI at saka MACD. Yan, lagay po natin yung unahin po natin yung ating RSI dito. Ayan. Ang RSI o Relative Strength Index ay isang sukat or metric ng bilis ng galaw ng presyo. Sa ngayon, ang RSI po ni XRP ay nasa value na 52.57. Habang ang kanyang RSI base MA ay nasa 49.60. Kapag ang RSI ay nasa pagitan po ng 50 pataas, ibig pong sabihin nito ay mas malakas ang buying pressure. Yan, sa MACD naman tayo. Tanggalin lang natin itong RSI natin at gamitin natin yung ating MACD. Yan naman po yung ating MACD indicator dito. Yan, ang ating MACD histogram ay nasa 0.0131. Ang ating MACD line ay 0.057. Ang kanyang signal line ay nasa negative 0.0074. Ayan, yung mahalaga lamang po rito is yung MACD line natin. Dahil nasa itaas po ang MACD line kaysa sa signal line, ito rin ay bullish signal. Ang pagtaas po ng histogram ay indikasyon na lumalakas ang momentum nito pataas. At ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang dapat nating bantayan bilang mga traders at saka hodlers. Para po sa mga short-term traders, bantayan po natin ang resistance level na $2.31. Kapag ito po ay nabasag ng may volume at hindi bumalik sa loob ng wedge pattern natin dito, ay pwede pong magtuloy-tuloy ang rally ni XRP hanggang sa 2.36 o higit pa. Ngunit kung hindi po nito nalampasan ang 2.31, posibleng bumalik po siya sa support level na 2.15 or magko-consolidate lamang po siya. Para naman po sa mga long-term hodlers, maganda po ang sinyalis na nakita natin ang isang breakout mula sa wedge pattern na ito at ang presyo ay pataas na. Pero wag po tayong mag-all-in dahil wala pa rin tayong 100% na certainty. Importante pa rin po ang diversification at saka tamang risk management. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa nangyayaring galaw na XRP ngayon ay ang breakout na ito ay promising naman. Ibig sabihin ay may potential po si XRP na magpatuloy pataas kung mananatiling malakas ang kanyang momentum. Maganda po ang alignment ng mga indicators at saka technical analysis natin. Pero tulad po ng lagi kong sinasabi,
na dito sa mundo ng crypto ay huwag po tayong maging kampante. Dapat laging may plano po tayo kung kailan po tayo papasok at lalabas sa ating trade. Gumamit po tayo ng stop loss at huwag po nating pairalin ang emosyon. At sa kabuuan, si XRP po ay nagpapakita ng early signs at possible uptrend. At kung tuloy-tuloy po ang pagsuporta ng mga buyers, baka ito na nga ang simula ng panibagong rally. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.